Galit na galit siya kay kuya. Hindi ako sigurado kung may magagawa ako para tulungan si kuya. Ang alam ko, magandang babae ang tipo mo ah. Kaya hindi ko mawari kung bakit nagkagusto ka dito. Nangyari na ang nangyari. Makukuha na natin ngayon ang hustisya. Kwentong Takip Silim. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor. Survivor True Stories. True to life Survivor Stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Minsan ay umaabot sa puntong nakakaisip tayong gumawa ng masamang bagay dahil sa labis na galit at sakit. Ano ang gagawin mo kung ang mismong kapatid mo ang dahilan ng pagiging miserable ng buhay mo? Magandang araw sa lahat ng mga listeners namin dito sa Kwentong Takip Silim. Isang nakakapangilabot na kwento na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito. Kaya halina't mag-relax at mag-enjoy sa kwentong pinamagatang Mangkukulam, Ginayuma ang Dayong Negosyante. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Kwentong Takip Silim. Ako po si Mark, 28 years old at nakatira sa Parañaque. Ang kwentong isi-share ko sa inyo ay narinig ko pa sa aking namayapang lolo na si Lolo Emil. Ito raw ay tungkol sa nakakapangilabot na karanasan ng matalik niyang kaibigan na si Ramon. Nangyari po ang kwentong ito taong 1973. Pareho silang tubong Negros Occidental at naging magkasosyo sa negosyo. Supplier sila ng construction materials na naging matagumpay dahil sa kanilang sipag at tiyaga. Isang araw ay pumunta raw ang kaibigan niyang si Ramon sa isla ng Siquijor upang tingnan ang isang lupang gusto nitong bilhin. At dito na nga nagsimula ang mga kababalaghan sa buhay niya. Maliit at simple lamang po itong inamin, sir. Pero sigurado ako magiging komportable kayo dito, tsaka maganda ang view. Kita nyo naman po, maputi at pino ang buhangin. Oo nga eh. Hindi ko inaasahan na sobrang ganda pala dito. Marami po kasing natatakot na pumunta dito, sir. Alam nyo na, maraming kumakalat na balitang pugad raw ang lugar namin ng mga mangkukulam. At dahil sa takot ng mga tao, hindi na nila nabibigyan ng pagkakataon ng mga sarili nilang makita itong malaparaiso naming isla. Pero totoo ba talaga ang kulam? Alam niyo sir, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganyang bagay dati. Pero mula nung nagkasakit ang kapatid ko, napagtanto kong siguro nga talagang may kulam. 2 linggo na siyang nakaratay sa higaan. Awang-awa na nga ako sa sitwasyon niya eh. Nasa na siya? Pwede ko bang makita? Pinagbigyan naman siya ng caretaker ng inn na si Dan. Nasa tabi lang mismo ng inn ang bahay na tinitirhan nito kaya mabilis silang nakarating doon. Pagkapasok pa lang nila sa maliit na bahay ay sinalubong na sila ng isang babaeng nakaratay sa higaan. Butot balat na ito at puno ng mga sugat at pasa ang katawan. Narinig niya ang mahihinang ungol nito na tila hirap na sa sitwasyon. Nakipagrelasyon po kasi yung ate ko sa isang may asawang lalaki. Pinagsabihan ko siya pero ayaw niyang makinig. At ang hinala namin, pinakulam siya ng asawa ng nobyo niya. Pinatingin na po namin siya sa albularyo pero nahirapan tong kalabanin yung mangkukulam. Sobrang makapangyarihan kasi ng kumulam sa kanya, si Aling Belen. Sino si Aling Belen? Kilala siya bilang pinakamagaling na makukulam dito sa amin. Ang sabi nila, may kakayahan rin daw siya sa pambabarang. Hindi kasi lahat ng mangkukulam kayang mambarang dahil mas mataas na antas ito ng itim na kapangyarihan. Pero si Aling Belen,
Kabisado niya po ito at kahit kailan hindi pa siya pumapalya. Biglang sumagi sa isip ni Ramon ang kanyang plano bago pa man siya nagpunta ng Siquijor. Bukod sa pagbili ng lupa, gusto niya ring talagang maghanap ng isang magaling na mangkukulam na kaya siyang tulungan sa kanyang balak. Pero hindi pa rin niya maiwasang magdalawang isip. Kaya naman bago pa siya makaisip ng kahit ano ay bumalik na siya sa inn. Sinamahan siya ulit ni Dan at tinulungan pa siyang ayusin ang mga gamit. Ano ka mo? Huwag na huwag akong lalabas ng kwarto tuwing gabi. Bukod kasi sa mga mangkukulam, marami rin ang nagsasabi na may mga pag-alagalang aswang raw dito. Wala pa naman po ako nakikitang aswang mula pagkabata. Pero marami na rin kasing nabiktima dito, kaya mas mabuti na pong mag-ingat. Kahit naman sa kanila sa Negros ay marami ring kwento-kwento tungkol sa mga aswang. Hindi nga lang niya ito masyadong pinapansin dahil wala pa naman siyang nakikitang aswang. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi siya naniniwala sa mga ito. Naniniwala si Ramon sa iba't ibang misteryong bumabalot sa ating mundo lalo na tuwing gabi. Pero ang sabi ni Dan ay wala naman daw siyang dapat na ipag-alala. Nilagyan raw nito ng maraming asin ang paligid ng inn. Mabisang pantaboy raw kasi ito sa mga aswang. May mga pangontra rin daw sa aswang na nilagay nito sa cabinet ng kwarto niya. Maraming salamat, Dan. Huwag kang mag-alala sa akin. Mag-iingat ako dito. Wala naman siguro mangyayaring masama sa akin. O sige, balik po muna ako sa bahay. Tawagin mo lang po ako pag may kailangan ka. Pagkaalis ni Dan ay lumabas muna ng kwarto si Ramon. Naglakad-lakad siya sa beach upang makapag-relax at mas ma-appreciate ang magandang view. Pinong-pino at maputi ang buhangin ng beach. Higit sa lahat, nakakamangha ang malinaw na tubig dagat. Presko ang hangin pero hindi ito naghatid ng kapayapaan sa isip ni Ramon. Hindi pa rin kasi mawala sa isip niya ang tungkol sa kulam. Ano bang nangyayari sa akin? Alam ko namang mali ito eh. Isang malaking kasalanan ang naiisip kong gawin. Pero bakit parang may nagtutulak sa akin ituloy ang pagpapakulam kay Kuya Javier? Dahil dito ay muling nagbalik sa kanyang alaala ang mga kasalanan ng kanyang Kuya Javier. Patong-patong na ang mga pagkakamali nito na nagtulak sa kanya para tuluyan ang kamuhian ito. Pero nagsimula ang lahat noong 18 anyos pa lang siya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang gabing nadurog ang kanyang puso dahil sa kanyang nakakatandang kapatid. Ayop ka, Kuya! Sinabi na ni Sylvia ang lahat sa akin. Pinagsasamantalahan mo siya. Hinalay mo ang babaeng nililigawan ko! Bakit? Naiinggit ka ba? Kasi mas una ko pa siyang tikman kesa sa'yo. Demonyo ka talaga! Paano ba ako nagkaroon ng kapatid na tulad mo? Ano ba? Itigil nyo na yan. Ikaw, Ramon, wala ka ba talagang galang sa kuya mo? Sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin, Ramon. Pero mamamatay ka lang sa inggit. Alam mo kung bakit? Dahil akin na si Sylvia. Ikakasal na kami. Anong sinabi mo? Pa, anong ibig sabihin nung sinabi ni Kuya? Tama ang narinig mo. Ikakasal na nga si Sylvia. Napakiusapan ko ang mga magulang niya. Binayaran ko sila ng malaking halaga kapalit ng kanilang pananahimik. Siyempre, hindi ko naman pwedeng hayaang makulong ang kuya mo. At ayoko ring masira ang pangalan ng pamilya natin. Napagkasunduan na rin namin ang mga magulang ni Sylvia na ipakasal sila ng Kuya Javier mo. Total, pareho rin naman silang nasa hustong gulang na. Pero pa, alam nyo nililigawan ko si Sylvia. Pwede ba? Hindi ito tungkol sa'yo. Ito ay ginagawa ko para sa pamilya natin. Huwag ka nga makasarili. At saka, nililigawan mo pa lang naman si Sylvia. Hindi pa naman kayo magkasintahan. Sigurado ako makakahanap ka pa ng ibang babaeng mapupusuan mo.
Mula pagkabata raw ay ramdam na ni Ramon na mas mahal at pinapaboran ng kanilang ama ang Kuya Javier niya. Kailanman, hindi niya naramdaman na mahal siya ng kanilang ama. Ang duda niya siya ang sinisisi nito sa pagkamatay ng kanilang ina. Namatay kasi ito sa panganganak sa kanya. Pero hindi niya inakalang aabot sa punto na pati ang babaeng pinakamamahal niya ay mawawala sa kanya dahil sa kanyang kapatid. Dahil 18 anyos pa lang siya noon, wala siyang magawa ng ipakasal si Sylvia sa kanyang Kuya Javier. Sobrang sakit, pero tiniis niya ito sa loob ng 7 taon. Siguro naman, hindi ako masisisi ng kahit sino kung naiisip ko ngayong ipakulam si Kuya. Pero, saan ko naman kaya mahanap si Aling Belen? Nakakahiya naman kung itatanong ko kay Dan. Si Aling Belen na nga nasa likod ng paghihirap ng ate niya, sa kanya ko pahanapin. Ay, bahala na. Magtatanong-tanong na lang siguro ako sa iba. Kung totoong si Aling Belen ang pinakamakapangyarihang mangkukulam dito, malamang marami rin ang nakakaalam kung saan to nakatira. Sa unang gabi niya sa inn, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Nagpasalamat siya dahil likas pa naman siyang matatakutin. Baka hindi naman talaga totoong may mga aswang dito. Parang safe naman tong lugar na to. Pero ang sigurado akong totoo dito ay mga mangkukulam. Nakita ko mismo ang sitwasyon ng kapatid ni Dan eh. Sir Jupiter, buong magdamag niyang pinag-isipan kung itutuloy ba niya ang kanyang plano. Alam niyang isang malaking kasalanan ang kanyang gagawin, pero siguro'y wala na siya sa tamang pag-iisip noon, kaya nagdesisyon siyang puntahan si Aling Belen. Susubukan ko lang siyang kausapin. Wala naman sigurong mawawala sa akin kung susubukan ko. Baka may iba siyang suhestyon kung paano ko matuturuan ng leksyon si Kuya, bukod sa kulam. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Naligo siya sa napakalinaw na dagat at namangha sa pinong buhangin ng beach. Kahit paano, nakapag-relax siya. Pero sandali lang siyang nagtampisaw sa dagat dahil marami pa siyang kailangang gawin. Pagkatapos kumain ng agahan ay pinuntahan muna niya ang lupang balak ng bilhin. 1 hektaryang lupain ito na malapit sa kalsada. Naisip niyang pagtayuan ito ng negosyo balang araw. Unang kita pa lang niya dito, nakapagdesisyon na agad siyang bibilhin niya ito. Aasikasuhin raw muna ng may-ari ang mga dokumento bago sila magbayaran at magpirmahan. Kaya nagdesisyon si Ramon na manatili muna sa isla hanggang sa masettle ang pagbili niya ng lupa. Pagkatapos noon ay nagtanong-tanong na siya sa mga tao kung saan niya mahahanap si Aling Belen. At tama nga siya. Alam ng mga ito kung saan nakatira ang hinahanap niya. Pero hindi raw magiging madali ang pagpunta niya sa tirahan ito. Salamat po Kuya, ito po ang pamasahe. Sigurado po ba kayong hindi na kayo pwedeng dumiretso doon? Parang maayos naman ang daan na. Tsaka tirik pa naman ng araw. Kita mo yun. Nagsasalita pa ako, bigla na lang nagpaharurot. Ayon sa mga kwentong narinig niya, kinakatakutan raw nilang lahat si Aling Belen. Nakatira ito sa isang liblib na parte ng isla at walang nangangahas na pumunta dito. Puwera na lang sa mga desperado na talagang humingi ng tulong dito. Pero halos lahat sila ay iniiwasan talaga ang lugar kung saan ito nakatira. Kaya walang mga tricycle na dumadaan doon at kung determinado ka talagang mapuntahan ang nasabing mangkukulam, kailangan mong maglakad. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na ako eh. Titiisin ko na lang. Kesa naman umatras pa ako. Nagumpisang maglakad si Ramon sa isang tahimik na kalsada. Puro mga nagtataasang kahoy lang ang nakikita niya sa magkabilang gilid ng nasabing kalsada. Wala siyang napansin na kahit isang sasakyan o tao na dumaan doon.
Rinig naman niya ang mga huni ng ibon sa paligid. At napansin niya na may kakaiba sa lakas at lamig ng hangin sa lugar na yon. Para kasing nanunuot sa kanyang kalamnan. Nakakapangilabot. Tama pa ba tong dinadaanan ko? Kanina pa ako naglalakad pero wala naman ako nakikitang kubo. Hindi kaya naliligaw na ako? Uhaw na ako eh. Bakit ko ba kasi nakalimutang magdala ng tubig? Hindi niya napigilan ang sariling kabahan habang naglalakad sa tahimik na kalsadang yun. Bigla kasing sumagi sa isip niya ang napag-usapan nila nung nagdaang gabi tungkol sa mga aswang. Imposible namang may lalabas na aswang dito. Tarik na tarik pa ang araw oh. Kailan pa ako naging duwag? Tinatakot ko lang ang sarili ko. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad at hindi na nag-isip pa ng kung ano-ano. Kailangan niyang mapuntahan si Aling Belen kahit ano pa ang mangyari. Kailangan ko tong gawin. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para sa minamahal kong si Sylvia. Diyos ko, alam kong mali ito. Patawarin niyo po ako. Magandang araw. Anong ginagawa mo rito? Magandang araw. May pupuntahan lang. Nakakapagtaka lang. Wala kasi masyadong nagpupunta sa bahaging to ng isla eh. Pinagmasdan niya ang babaeng nakasalubong. Wala naman siyang napansing kakaiba dito. Hindi niya naisip na mapanganib ito. Sa katunayan, mukha itong mabait at nakangiti pa sa kanya. May katabaan ng nasabing babae. Sunog ang balat at puno ng tigyawat ang mukha at sungki ang ngipin. Napansin niyang medyo nahihirapan itong maglakad dahil parang nabibigatan sa sariling katawan. Pero medyo na-weirduhan siya sa pagkatitig dito na parang kumikislap ang mga mata. Sumagi sa isip niya na hindi kaya nahuhumaling sa kanyang babaeng ito, pero hindi na lang niya ito pinansin. Kanina ka pa siguro naglalakad. Baka sa mukha mong pagod. Medyo. Hindi na pala umaabot dito ang mga tricycle. Hindi na nga. Halos wala rin naman kasi talagang pumupunta rito. Ikaw, bakit ka nandito? Dito ako nakatira. Talaga? San banda? Medyo malapit lang dito. Teka, gusto mo bang uminom muna ng tubig? Heto may dala ko. Sigurado akong kanina ka pa nauuhaw. Pinagmasdan niya ang hawak nitong kulay puting lagayan ng tubig. Katamtaman lang ang laki nito at nahiya siyang tanggapin. Mukhang mas kailangan kasi nito yon, pero uhaw na rin talaga siya. Kaya nang sabihin nitong okay lang daw talagang uminom siya ay tinanggap niya. Sobrang sarap ng pakiramdam ng sumayad ang tubig sa kanyang lalamunan. Kinontrol niya ang kanyang pag-inom dahil nakakahiya naman kung maubos niya ang tubig nito. Maraming salamat. Walang anuman. Sir Jupiter, tumaas ang kanyang balahibo nang mapansin niyang ngumiti na naman ito na punong-puno ng misteryo. Pero muli ay hindi na lang niya ito pinagtuunan ng pansin. Binalik niya dito ang tubig pagkatapos ay nakangiti siya nitong iniwan. Siya naman ay pinagpatuloy ang paglalakad. Ang weirdo naman ng babaeng yun, ang lapad ng ngiti. Pero salamat na rin sa kanya't nabawasan ang pagkauhaw ko kahit papaano. Patuloy siya sa paglalakad kahit pagod na. Determinado siyang makausap si Aling Belen para maisagawa ang plano niya. Pagkalipas ng 5 minuto ay natanaw na rin niya ang isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga naglalakihang puno. Sakto ito sa deskripsyon na sinabi sa kanya ng mga napagtanungan niya. Halatang luma na ang kubong gawa sa nipa at parang matutumba na anumang oras. May nakita naman siyang mga alagang kambing at manok sa labas ng nasabing kubo. May lumalabas ring usok doon na hindi niya maipaliwanag ang amoy. Ito na siguro yung bahay ni Aling Belen. Wala na rin namang ibang bahay dito eh. Dahan-dahan siyang lumapit sa kubo.
Nakabukas ang pinto at nakita niya sa loob ang isang matandang babae na nakaitim. May hawak itong maliit na boteng nilalagyan ito ng mga halamang ugat. Kulubot na ang mukha at katawan ng matanda. Maputi na ang lagpas bewang na buhok at bulag na ang kaliwang mata. Mahina na itong kumilos pero nakatuon pa rin ang buong atensyon sa ginagawa. Kaya naman nagulat siya nang bigla itong nagsalita nang hindi tumitingin sa kanya. Anong ginagawa ng isang dayo sa pamamahay ko? Kayo po ba si Aling Belen? Ako nga. Paano mo ako nakilala? Naikwento po kayo sa akin ng caretaker ng inn kung saan ako nakatira. Ano kailangan mo? Hindi siya kaagad nakapagsalita. Kung kailan nandun na siya ay bigla namang nagbago ang kanyang isip. Kapatid pa rin niya si Javier at hindi siya sigurado kung kaya niya bang maghigantid dito sa ganun katinding paraan. Kung hindi ka magsasalita, umalis ka na lang. Huwag mo sayangin ang oras ko. Malaki po ang galit ko sa aking Kuya Javier. Ginahasa niya ang tanging babaeng minahal ko. Pagkatapos ikinasal sila, matagal na panahon ako nagtiis. Mahirap para sa aking tanggapin na naging mag-asawa sila. Pero imbis na mahalin na talagaan, niloko at binastos niya lang si Sylvia. Pinabayaan niya to hanggang sa nagkasakit to at namatay. Mula pagkabata ay pinaramdam niya na sa akin na wala akong kwenta. Pinagtiisan ko ang mga pananakit at pang-iinsulto niya sa akin. Pero sa pagkakataong to, hindi ko na pwedeng palagpasin ang kahayupan niya. Gusto mo siyang ipakulam? Ay, sinasabi ko na nga ba. Pasensya na pero nagsasayang ka lang ng oras. Hindi na ako gumagamit ng itim na kapangyarihan ngayon. Isa pa, hindi kulam ang solusyon sa problema mo. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang bagay nito? Ang pagpapakula may para na ring pagbebenta ng kaluluwa mo sa demonyo. Nakahanda ka bang harapin ang resulta ng desisyon mo? Ay, ang mabuti pa yung umalis ka na. Wala akong panahon para sa isang dayong katulad mo. Pero Aling Belen, sinadya ko po talaga kayong puntahan dito kahit sobrang layo ng inyong tirahan. Dahil umaasa akong matutulungan niyo ako. Kung gano'n ay sinayang mo lang ang oras mo sa pagpunta mo rito. Hindi na ako nang kukulam. Pero kinulam niyo po ang ate ng caretaker ng inn na tinitiran ko. Yan ang hirap sa mga tao rito tuwing may nakukulam akong sinisisi. Baka nakakalimutan nilang hindi lang ako nag-iisang mangkukulam sa islang ito. Marami kami. Pero kayo ang pinakamalakas sa inyong lahat. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Sinabi ko na ng paulit-ulit sa'yo, hindi na ako nangungulam ngayon. At kahit gaano kalaking perang ibigay mo sa akin, hindi na magbabago ang isip ko. Aling Belen! Umalis ka na, bago ko paggamitin ang itim na kapangyarihan ko para palayasin ka sa pamamahay ko. Nasindak si Ramon sa nakita niyang galit sa mukha ni Aling Belen. Natakot rin siya sa banta nitong gagamitan siya ng itim na kapangyarihan. Kaya naman ay kumaripas siya ng takbo palabas ng kubo. Sir Jupiter umuwi siyang bagsak ang mga balikat dahil wala siyang napala sa kanyang pagpunta kay Aling Belen. Pero biglang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ng matanda na hindi raw solusyon sa problema niya ang pagpapakulam. Dahil para mo nang isinangla sa demonyo ang kaluluwa mo pag ginawa mo ito. Diyos ko, ano bang pumasok sa utak ko at pinahalak ko yun? Hindi naman ako masamang tao. Mali na ipakulam ko si Kuya. Para na rin akong pumatay ng tao nun. Panginoon, maraming salamat po at hindi niyo ako hinayaang makagawa ng masamang bagay. Muntik na po ako madala ng galit ko. Patawad po. Lumabas siya ng kwarto at naupo sa may beach upang hintayin ang sunset. Huminga siya ng malalim habang ini-enjoy ang preskong simoy ng hangin. Ilang sandali lang ay namangha siya ng masaksihan ang napakagandang sunset. Hindi niya ito madalas na nakikita dahil busy siya sa negosyo. Habang pinagmamasdan ng unti-unting pagdilim ng kalangitan ay muling bumalik sa kanyang isipan ang mga kasalanan ng kanyang Kuya Javier.
Pwede ba, Ramon? Wala akong panahon para sa mga katrabahan mo May importante akong lakad. Alam naman nating sa sugalan ka papunta. Yan ba yung importanteng lakad mo? Wala kang pakialam. Kuya, ano ba? Tumigil ka na nga dyan sa bisyo mo. Akala mo ba hindi ko alam na malaking pera ang nawawala sa atin dahil sa pagsusugal mo? Ang sabihin mo, naiinggit ka lang. Kasi sa akin ay pinagkatiwala ni Papa ang mga lupain at negosyo natin. Hindi ako naiinggit. Ang sa akin lang, ayusin mo ang pamamalakad mo. Kanina lang nalaman ko na hindi raw makakatanggap ng Christmas bonus ang mga magsasaka natin. Taon-taon tayo namimigay ng pamasko sa kanila. Bakit kung kailang ikaw nang namamahala, biglang wala na tayong maibigay sa kanila? Ginagawa ko lang kung ano sa tingin ko ang mas makakabuti para sa atin. Kinokontrol ko lang ang paglabas ng pera dahil ayokong maghirap tayo. Kung totoong kinokontrol mo ang paglabas ng pera, bakit sugal ka ng sugal? Nag-aaway na naman ba kayong dalawa? Kailan ba kayo titigil? Hindi na kayo mga bata ha? Pasensya na pa. Ito kasing si Ramon Kung ano-anong binibintang sa akin. Gusto pa yatang palabasin na pinapabayaan kong mga negosyo natin. Bakit kasi hindi mo na lang sa kanya pinagkatiwala ang lahat? Di sana hindi niya ako pinag-iinitan ngayon. Dahil alam kong mas maaasahan kita sa bagay na to. Kaya ikaw, Ramon, tigilan mo na ang kuya mo. Suportado ko ang desisyon ng kuya mo na hindi mo na mamigay ng pamasko sa mga tauhan natin. Marami pa namang ibang pagkakataon Malay mo, sa susunod na Pasko makabawi tayo sa kanila. Hindi ako makapaniwala na kaya niyong magbulag-bulagan sa mga pagkakamali ni kuya. Alam niyo, kaya mas lalong tumutubo ang sungay niyan dahil sa pangungunsintin niyo Sana lang hindi niyo to pagsisihan sa uli. Hindi maintindihan ni Ramon kung bakit gano'n na lang kung kampihan ng kanilang ama ang kanyang Kuya Javier. Tanggap na niyang kahit kailan ay hindi na magbabago ang pagtrato nito sa kanya. Pero ang hindi niya kayang tanggapin ay ang pagbubulag-bulagan nito sa mga kamalian ng kuya niya. Isang gabi ay naabutan niyang umiiyak sa sala si Sylvia. Kaagad nitong pinahira ng mga luha nang makita siya. Ayon dito may ibang babae na naman ang kanyang kuya. Hindi ito munang beses na nangalawa si Javier, pero umaasa sila na baka nagbago na ito. Parang kinukurot ang dibdib niya habang pinagmamasdan si Sylvia na umiiyak. Wala naman itong pagmamahal para sa kuya niya, pero hindi lang nito kayang lunukin ang pambabastos ni Javier sa kanilang pagsasama. Masyado ko naman yatang pakilamero. Pati pagsasama namin ng asawa ko pinapakailaman mo. Wala ka bang magawa sa buhay? Respetuhin mo naman si Sylvia. Di ba ginusto mo maging asawa siya? Kinahasa mo pa nga para lang makuha mo Tapos ngayon lolokohin mo? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo Bakit? Akala mo ba nakalimutan ko ang ginawa mo? Nahihiya ka ba sa kasalanan mo? Ang sabihin mo, naiinggit ka lang sa akin. Kasi nasa akin ngayon ang babaeng mahal mo. Pero wala Pinagsawaan ko na. Kaya kung gusto mo, sige, sa'yo na lang siya. Pagsawaan mo rin. Napakahayop mo talaga! Mas hayop ka. Muli na naman silang nagsuntukan ng kanyang kuya at nahintulang sila nang dumating ang kanilang ama para awatin sila. Kagaya ng inaasahan niya, si Javier na naman ang kinampihan nito. Sinigawan siya ng kanilang ama at pinagsalitaan ng masama. Muli na naman itong pinaramdam sa kanya na wala siyang kwenta sa kanyang pamilya. Di bali na. Wala na akong pakialam kahit walang kwenta ang tingin niyo sa akin. Total, hindi ko naman naramdaman kahit kailan na parte ako ng pamilyang to Aalis na lang ako. Anong sabi mo? Hayaan mo siya pa. Mas mabuti ngang mawala na sa buhay natin ang hayop na yan. Wala rin naman siyang lugar sa pamilyang to. Hoy Ramon, kung totoo nga alis ka, huwag ka nang babalik dito. Sa gabing yon mismo ay nilisan niya ang kanilang pamamahay. Buo na ang kanyang desisyon, hindi niya na kayang sikmurain ang kasamaan ng kanyang pamilya. At dito na nga nagsimula ng panibagong buhay si Ramon. Nagtayo sila ng negosyo ng aking lolo Emil na naging matagumpay dahil sa kanilang pagtutulungan. Matulin na lumipas ang 1 taon.
Nag-focus si Ramon sa kanilang negosyo at hindi na bumalik pa sa pamilya niya. Hanggang sa isang masamang balita ang umabot sa kanya. Pumanaw na raw si Sylvia dahil sa kidney failure. At ito ang naging dahilan upang bumalik siya sa kanila. Kailangan niyang makita sa huling pagkakataon ang babaeng pinakamamahal. Hindi ba't sinabihan na kita noon na huwag nang bumalik dito? Hindi ikaw ang pinunta ko rito kundi si Sylvia. Patay na ang asawa ko. Mabubuhay ba siya kung nandito ka? Ang taas na rin talaga ng tingin mo sa sarili mo, no? Akala mo kung sino ka na kumusta. Hindi ko kasalanan kung ganyan ka mag-isip. Porket matagumpay ang negosyo mo, akala mo nahigitan mo na ako. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa'yo. Pero itong tatandaan mo. Pagbabayarin kita sa ginawa mo. Bakit? Ano bang kasalanan ko? Ikaw ang dahilan kung bakit wala na ngayon si Sylvia. Anong sabi mo? Pagkatapos mo siyang gahasain at ipitin na magpakasal sa'yo, wala ka nang binigay sa kanya kundi sama ng loob. Naging miserable ang buhay ng babaeng pinakamamahal ko nang dahil sa'yo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. At aaminin kong may kasalanan din ako. Kasi hinayaan ko siyang mabuhay kasama ang isang demonyong katulad mo. Bawiin mong sinabi mong hayop ka. Isinusumpa ako. Balang araw magbabayad ka rin sa mga kasalanan mo. Masusunog din sa impyerno ang kaluluwa mo, Kuya Javier. Hindi na siya nagtagal sa lamay at umalis na. Pinagtitinginan na kasi sila ng mga tao. Ayaw rin niyang mas lalo pang magkagulo bilang respeto na rin sa lamay ni Sylvia. Pero pagka-uwi sa bahay ay nanginginig pa rin siya sa galit. Ikinwento niya kay Lolo ang tungkol sa mga nangyari. Nang mga sumunod na araw, walang ibang laman ang kanyang isip, kundi paghihiganti. Isinumpa niyang gagawin niya ang lahat upang magdusa ang kanyang kuya. Hanggang sa nalaman niya ang tungkol sa lupang binebenta sa Siquijor. Napabuntong hininga si Ramon at pinilit ang sariling wag nang balikan ang nakaraan. Galit pa rin siya sa kuya niya, pero ayaw na niyang magiganti. Ang Diyos na ang bahalang magbigay dito ng leksyon. Nanatili siyang nakaupo sa buhangin habang pinagmamasdan ng madilim na karagatan. At pagkalipas ng ilang minuto ay tumayo na siya. Ayaw niyang magtagal pa doon, lalo pat gabi na. Kumain na siya ng maaga kanina kaya hindi na siya maghahapunan. Pagod na kasi siya at gusto nang magpahinga. Pero natigilan siya nang may makasalubong na babae sa beach. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa'yo. Ngayon lang kita nakita rito. Isa ka bang dayo? Oo, dayo ako dito. Diyan ako nakatira sa inn. Kaya pala hindi ka pamilyar sa akin. Hindi naman kasi ganun karami ang mga pumupuntang dayo dito. Alam mo na, natatakot sila. Pero ang hindi nila alam, isang paraiso itong isla namin. Tama ka. Walang dapat na ikatakot sa napakagandang lugar na to. Sir Jupiter, unang tingin pa lang niya sa babaeng iyon ay nabighani na siya sa angking ganda nito. Magkasing tangkad lang sila. Morena ito, mahabang buhok nitong lagpas balikat. Nangungusap ang mga mata ng babae at singkulay ng rosas ang mga labi nitong ni hindi man lang nadaplisan ng kahit konting kolorete. Matangos ang ilong ng babae at aakalain mong may lahi itong banyaga. Nakakamangha rin ang hubog ng katawan nito na halatang alagang-alaga. Ako nga pala si Ramon. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Carmen. Ikinagagala kita makilala, Carmen. Mas nagagalak akong makilala ang isang makisig na lalaking tulad mo. Nakakahiya naman. Totoo sinasabi ko. Napansin niya ang pagguhit ng pilyang ngiti sa labi nito. Wala pa siyang masyadong karanasan sa mga babae pero sigurado siyang nagpapahiwatig sa kanya si Carmen.
Nag-uusap pa sila sandali hanggang sa inaya niya ito sa kanyang kwarto. Mas mabuti pa nga. Madilim na at natatakot na akong umuwi. Malayo ba dito yung bahay niyo? Oo, medyo malayo pa. Umalis ako para magmuni-muni hanggang sa umabot ako dito. Sa tingin mo, pwede kayang dito muna ako magpalipas ng gabi? Oo naman. Pwede kang matulog sa kwarto ko. Matutulog lang ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko sasayangin ang pagkakataong to na makasamang isang makisig na lalaking tulad mo. Hindi ako matutulog lang. May pagkapilya ka pala, Carmen. Hindi pa to ang hangganan ng kapilyahan ko. At sa gabing to, ipapakita at ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ako kapilya. Pagkapasok pa lang nila sa kwarto ay kaagad na siyang dinakma ni Carmen na parabang gutom na gutom ito sa kanya. Sinunggaban siya nito ng mapusok na halik na mabilis rin niyang tinugunan. May nangyari sa kanila ng gabing yon na talaga namang namangha si Ramon sa mga kilos ni Carmen. Halatang wala rin itong masyadong karanasan sa bagay na yon, pero ramdam niya ang kagustuhan itong makipagtalik sa kanya. 3 beses nila itong ginawa hanggang sa pareho silang bumagsak sa kama at nakatulog sa pagod. Ngunit kinaumagahan, Carmen, nasan ka? Carmen? Nasaan na kaya yun? Bakit bigla siyang nawala? Hindi kaya maaga siyang umuwi sa kanila? Pero bakit naman hindi siya nagpaalam? umasa siyang babalik ito kaya buong araw niya itong hinintay. Pero umasa lang siya sa wala. Hindi dumating si Carmen. Kaya naisip niya na baka wala lang dito ang nangyari sa kanila. Sinubukan niyang magliwaliw sa buong isla at mag-enjoy, pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin maalis sa kanyang isip si Carmen. Kaya naman bumalik na lang siya sa inn at nagmukmok. Ano ba, Ramon? Tumigil ka nga. Hindi ka nagpunta dito para sa babae. Huwag mo na siyang hanapin. Ay, pero bakit ayaw niyang mawala sa isip ko? Bakit ang bilis kong nahulog sa kanya? Kinagabihan ay maaga siyang natulog. Sinadya na talaga yon para hindi niya ito masyadong maisip. Ngunit bandang 9:00 ng gabi ay nagising siya nang makarinig ng mga kaluskos sa labas ng kwarto. Ano yun? Sumagi sa isip niya ang tungkol sa mga aswang na ikinuwento ni Dan sa kanya. Kahit pa napapalibutan ng asin ng inn, hindi pa rin ito sapat upang maging panatag ang kanyang kalooban. May mga pangontra sa loob ng cabinet. Kukunin ko ng mga yun at baka sakaling kailanganin ko. Mabilis siyang bumangon at bubuksan na sana ang cabinet nang biglang mas lalong bumangon ang kaba sa kanyang dibdib nang makarinig ng mahihinang katok. Nagdalawang isip siya kung magsasalita ba siya o kung pagbubuksan ba niya ito ng pinto. Paano kung isang nilalang ng dilim pala ang kumakatok? Anong malay niya kung anong pwede nitong gawin sa oras na pagbuksan niya ito? Hindi tumigil ang kumakatok sa labas ng pinto. At habang tumatagal na wala siyang ginagawa, palakas naman ng palakas ang katok nito at halos gibain na ang pinto. Dan, ikaw ba yan? Ramon, ako to. Si Carmen. Carmen, saan ka galing? Bakit bigla kang nawala? Tsaka, bakit nasa labas ka pa ng gantong oras? Dahil hindi ko matiis na hindi ka puntahan. Buong araw kasi ikaw lang ang nasa isip ko. Ako rin. Kanina ka pang laman ng isip ko. Kaya ang saya-saya ko na nandito ka na ulit. Pagkapasok nito sa kwarto ay siya na mismo ang sumunggab ng halik dito. Sa gabing yun ay muli na namang may nangyari sa kanila.
Pero ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na ito mawawala pagkagising niya kinabukasan. Habang nagtatalik ay sinabi niya dito ang kanyang nararamdaman. Tinanong niya si Carmen kung pumapayag ba ito na maging nobya niya. Oo naman. Hindi mo na ako kailangang tanungin pa niyan. Dahil unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko nang ikaw ang lalaking para sa akin. Masaya ako at pareho tayo ng nararamdaman. Mula ngayon, akin ka na. Akin lang. Kinabukasan ay maaga silang gumising para maligo sa dagat. Halos 2 oras din silang nagtampisaw at nang mapagod ay sabay rin silang umahon para humanap ng makakain. Nagdesisyon silang maghanap ng karinderya. Sobrang lapad ng mga ngiti nila habang magkahawak kamay na naglalakad sa kalsada. Pero may napansin si Ramon. Bakit kanina pa tayo pinagtitinginan ng mga tao? Hayaan mo lang sila. Baka hindi lang sila sanay na makakita ng magkasintahan na sobrang dikit sa isa't isa. Alam mo naman, konserbatibo ang ilan sa mga tao rito. Pero bakit parang nandidiri sila sa nakikita nila? Bakit naman sila mandidiri? Alam mo ikaw kung ano-anong iniisip mo. Huwag natin silang hayaang sirain ng napakagandang araw na to, ha? Hindi na kasi tama tong ginagawa nila eh. Nakakabastos na. Hoy kayo, anong tinitingin-tingin nyo? Ba't nyo kami pinagtatawanan? Wala naman nakakatawa. May sira ba kayo sa ulo? Ramon, ano ba? Tama na yan. Hindi eh. Nakakabastos na to mga to. Tara na sabi, umalis na tayo. Pansamantalang nakalimutan ni Ramon ang kanyang mga problema. Nakatuon lang kasi ang atensyon niya kay Carmen. Sa katunayan, naisip pa nga niyang alokin itong sumama sa kanya pagka-uwi niya ng Negros. Pero panandalian lang pala ang kanyang kasiyahan dahil hindi niya inaasahan na susundan pala siya ng kanyang kuya Javier sa Siquijor. Natunugan ito ang tungkol sa pagbili niya ng lupa sa isla at gusto rin itong bilhin ang nasabing lupa. Ganito ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? Pati ang lupa na gusto kong bilhin ay aagawin mo na rin? Hindi pa nga agaw ang tawag sa ginagawa ko ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi hindi pa naman sa'yo ang lupa. Hindi ka pa nagbayad. Hindi pa kayo nagkapirmahan ng may-ari. Akala mo hindi makakarating sa akin na inalok mo sila ng mas malaking halaga? O yan namang masama doon. Gusto ko rin yung lupa eh. Natural lang na gagawin ko ang lahat para makuha to. Para kang bata, lahat na lang ng pwede mong kunin sa akin, kukunin mo. Tignan na lang natin kung sino sa atin ang malalalo. Mahal, may bisita ka pala. At sino naman to? Bakit kanya tinawag na mahal? Huwag mong sabihin sa akin na magkasintahan kayo. Bakit? May problema ka? Nagpapatawa ka ba? Hindi. Kaya pwede ba? Huwag mo kaming pagtawanan dahil hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Pasensya na, Ramon. Hindi ko lang talaga mapigilan ng tawa ko. Seryoso ka ba sa babaeng to? Ang alam ko, magandang babae ang tipo mo ah. Kaya nga baliw na baliw ka dun sa asawa ko, di ba? Kaya hindi ko mawari kung bakit nagkagusto ka dito. Aalis na lang muna ako. Hindi ka alis. At hindi ko rin hahayaang insultuhin ka ni kuya. Insulto? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Bawiin mo yung sinabi mo. Wala pa nga akong sinasabi eh. Pero gusto mong marinig ko anong nasa isip ko? Hindi ako makapaniwala na nagkagusto ko sa isang babae na ganito ang itsura. Siguro pinagtatawanan na kayo ng mga taong nakakakita sa inyo. Pero bahala ka. Desisyon mo naman yan, di ba? Wala akong pakialam kung anong gusto mong gawin. Hindi siya nakapagsalita ulit dahil tinalikuran na siya nito. Pero hindi niya maintindihan kung paano nito nasabing pangit si Carmen. Sa totoo lang, si Carmen na siguro ang pinakamaganda sa lahat ng babaeng nakilala niya.
Huwag mong isipin yung mga sinabi ni Kuya. Maganda ka. Ikaw ang pinakamaganda sa paningin ko. At hindi mahalaga sa akin ang sinasabi ng iba. Maraming salamat, mahal ko. Ang swerte ko talaga sa'yo. Maswerte ako na nakilala kita. Sir Jupiter, sa huli ay mas pinili pa rin ang may-ari ng lupa na kay Ramon ni pagbili ang lupa. Hindi sila natinag sa mas malaking halaga na inoffer ni Javier. Mahalaga kasi sa kanila ang lupain yun at gusto nilang mapunta ito sa mabuting taong magpapahalaga din sa lupa. Tuwang-tuwa naman si Ramon dahil nagtagumpay siya. Sinugod siya ng kanyang kuya Javier, galit na galit dahil natalo niya ito. Pinaliwanag naman niya dito na hindi siya nakikipaglaban. Walang kailangang manalo o matalo sa kanila. Pero hindi pa rin ito matanggap ng kuya niya at nangakong maghihiganti ito. Mahal, natatakot ako sa pwedeng gawin ng kuya mo. Galit na galit siya. Huwag kang matakot sa kanya, mahal. Puro salita lang naman siya eh. Wala siyang magagawang masama sa atin. Ang hindi inaasahan ni Ramon, posible pa palang umabot sa sukdulan ng kasamaan ng kanyang kapatid. Dahil isa na namang nakakasuklam na bagay ang ginawa nito. Mahal, bakit ngayon ka lang ulit nagpakita sa akin? 3 araw na kitang hinahanap. Alalang-alala ako sa'yo. Hindi ko kasi kayang magpakita sa'yo eh. Nahihiya ako. Ano? Bakit ka naman mahihiya sa akin? Nobyo mo ko. Ang dumi ng tingin ko sa sarili ko pagkatapos ako. Mahal, ginahasa ako ng Kuya Javier mo. Parang umikot ng napakabilis ng kanyang mundo. Pinagpawisan siya ng malamig. Nagkuyom ang kanyang mga kamay. Tumiim ang kanyang bagang at nanginig ang kalamnan niya. Matagal bago na proseso ng kanyang utak ang mga sinabi ni Carmen. Anong sinabi mo? Ginahasa ka ni Kuya? Diring-diri siya sa akin habang ginagawa niya yun. Alam mo namang hindi siya nagagandahan sa akin pero ginawa niya pa rin yun para galitin ka. Ang sabi niya, kung hindi niya raw nakuha ang lupa, ako na lang daw ang kukunin niya. Napakahayop niya talaga. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo. Humanda siya sa akin. Galit na galit si Ramon. Pakiramdam niya ay makakapatay siya. Hindi siya nag-aksaya ng oras at kaagad na hinanap ang kanyang kuya Javier. Kung ano-anong bayolenteng bagay na ang pumapasok sa kanyang isip ng oras na yon, isinusumpa niya, hindi niya palalampasin ang isa na namang malaking kasalanang ginawa nito. Pero sa kasamaang palad, hindi niya na ito nahanap sa isla. Ang sabi ng may-ari ng inn kung saan ito tumuloy, nakauwi na raw ng Negros ang kuya niya. Hindi, mahal ko, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan dito. Kalimutan na lang natin ang ginawa niya. Siguro naman, hindi niya na tayo babalikan. Kasuklam-suklam ang bagay na ginawa niya sa'yo. Kaya hindi ko siya pwedeng palagpasin sa pagkakataong to. Kailangan niya managot. Pero ayoko mawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Pangako, babalikan kita dito. Pagbabayarin ko lang si Kuya Javier. Pagkatapos ay babalik na ako dito. Ayoko mawalay sa'yo. Hindi ko kaya. Intindihin mo sana ang pasya ko. Maniwala ka. Hindi rin to madali para sa akin. Pero kailangan ko tong gawin. Inay, anong ginagawa niyo rito? Aling Belen? Teka, nanay mo si Aling Belen? Nasaan ang magaling mong kapatid? Ilabas mo siya. Pagpabayarin ko siya sa ginawa niyang pambababoy sa anak ko. Nay, hindi na kayo dapat sumunod pa rito. Nahihibang ka na, Carmen. Dahil sa pakikipagmabutihan mo sa dayong ito'y nalagay ka sa kapahamakan. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi ko po ginusto ang nangyari. Nangyari na ang nangyari.
Wala ka nang pwedeng gawin para baguhin pa ito. Kaya layuan mo lang, anak ko. Wala kang idudulot na mabuti sa kanya. Nay, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyong ilayo si Ramon sa akin. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Tumahimik ka. Sa tingin mo ba, mamahalin ka pa rin niya kapag nalaman niya ang katotohanan? Anong ibig niyong sabihin? Alam mo ba kung ano ang sabulag? Nay, hindi. Huwag po. Parang awan niyo na. Nilapitan siya ni Aling Belen at hinawakan ang kanyang mga mata. Kinilabutan siya sa ginawa nito pero hindi naman siya makagalaw. Naramdaman niya ang paghampas ng malakas na hangin sa kanyang katawan. Dahil dito ay lalo lang nagtaasan ang kanyang balahibo. Naririnig naman niya si Carmen na umiiyak at nagmamakaawa sa ina nito. Pero walang magawa si Ramon dahil halos hindi siya makapagsalita. Noong araw na nagkita kayo ng anak ko sa isang tahimik na kalsada, pupuntahan niya dapat ang isang lalaking iniibig niya. Pero nung nakita ka niya, isang makisig na dayo nagbago ang isip niya. Pinainom ka niya ng tubig na may halong itim na salamangka. Kaya nung nagkita kayong muli, naging sobrang ganda niya sa iyong paningin. Sa bulag, gayuma. Ito ang ginawa ng anak ko sa iyo. Ginamit niya ang kaalaman niya na itinuro ko sa kanya. Ramon, mahal ko. Huwag ka maniwala sa kanya. Nagsisinungaling lang siya para paghiwalayin tayo. Unti-unting tinanggal ni Aling Belen ang mga kamay nitong nakatakip sa kanyang mga mata. At nang muli siyang tumingin kay Carmen ay napasinghap siya sabay atras sa kanyang nakita. Wala na ang napakagandang babaeng bumighani sa kanya. Tama nga si Aling Belen, ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang matabang babae na nakasalubong niya noon. Kung gayon ay ginayuma nga siya nito. Kaya pala pinagtatawanan sila ng mga tao tuwing magkasama sila. At kaya pala gulat na gulat ang Kuya Javier niya nang malamang kasintahan niya si Carmen. Mahal, ako pa rin to. Si Carmen. Ang babaeng mahal mo. Niloko mo ko. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang to dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Lumayo ka sa akin. Layuan mo ko. Kumaripas siya ng takbo. Takot na takot. Narinig niyang tinawag siya ni Carmen ng paulit-ulit pero hindi niya ito nilingon. Diyos ko, paano nangyari sa akin to? Umuwi ng Negros si Ramon na magulong-magulo ang isip. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Ni sa hinaga pa hindi niya naisip na magiging biktima siya ng gayuma. Uuwi lang dapat siya sa kanila upang pagbayarin ng Kuya Javier niya sa ginawa nito. Pero dahil sa kanyang mga nalaman, hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Kuya! Kuya Javier! Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Papa, nasan si Kuya? Iharap niya sa akin! Unang sumulubong sa kanyang ama nila nang pumunta siya sa bahay nila. Napansin niyang matamlay ito at parabang may hinaharap na malaking problema. Maluha-luha pa ang mga mata nito nang makita siya. Mabuti naman at umuwi ka na, Ramon. Alam niyo ba kung anong ginawa ng magaling niyong anak? Sinundan niya ako sa Siquijor para agawin ang lupa na gusto kong bilhin. Pero nung hindi siya nagtagumpay sa plano niya, ginahasa niya yung nobya ko. Oo, Papa! Ginawa niya na naman ang ginawa niya dati kay Sylvia. Demonyo talaga yung anak niyo! Anak, makinig ka muna sa akin. Huwag niyo akong tawaging anak dahil kinikilabutan ako. Kahit kailan hindi niyo naman ako tinuring na anak, diba? Alam kong galit na galit ka. Maniwala ka sa akin, naiintindihan kita. Pero may kailangan kang malaman. Ano yun? Dito na nga sinabi ng kanyang ama ang tungkol sa nangyari sa kuya niya. Mula raw nung umuwi ito galing Siquijor, may kakaiba na dito. Hindi ito makatulog ng mga ayos sa gabi.
Sumisigaw-sigaw at paulit-ulit na sinasabing may nagmamasid sa bawat kilos nito. Hanggang sa bigla na lang itong nanghina at bumabagsak na sa tuwing sinusubukan itong bumangon. Hindi na siya ang Javier na nakilala mo. Inanghina na siya. Anong nangyari sa kanya? Hindi may paliwanag ng doktor na tumingin sa kanya kung anong eksaktong sakit ng kuya mo. At dahil desperado na ako, nagpatawag na ako ng albularyo. Hanggang sa natuklasan namin na nakulam ang kuya mo. Ano? Sinamahan siya ng kanyang ama na puntahan ng kuya niya sa kwarto. Naabutan nilang nakaupo sa tabi nito ang isang matandang lalaki. Sa tansya niya ay nasa 75 anyos na ito. Kulubot na ang balat at halos hindi makatayo na maayos. Pero sabi ng ama niya magaling raw itong albularyo. Dumako naman ang tingin niya sa kanyang natutulog na kuya. Malayong malayo ito sa Javier na nakita niya nung nasa Siquijor pa lang siya. Butot balatdang katawan ito na napupuno ng napakaraming sugat at pasa. Ilang araw lang silang hindi nagkita, pero sobrang laki na ng pinagbago nito. Noong isang gabi, nakita namin na may mga lumalabas na uod sa sugat ng kuya mo. Kaya hindi lang isang simpleng kulam ang nangyari, kundi barang. Si Aling Belen. Sino nga Aling Belen? Malakas ang hinala ko. Si Aling Belen ang may kagagawan nito sa kanya. Bakit niya naman to gagawin kay Javier? Dahil ginahasa ni Kuya si Carmen, ang kaisa-isang anak ni Aling Belen. May malaking atraso si Kuya. At ang kalaban niya ngayon, isang malakas na mangkukulam. Aminado siya na gusto niyang magdusa ang kanyang kuya Javier dahil sa mga kasalanan nito. Pero habang pinagmamasdan ng sitwasyon nito ay hindi niya maiwasang makaramdam ng awa. Nag-aalala siya dahil alam niyang hindi titigil si Aling Belen hanggat hindi namamatay si Javier. Anak, maaari mo ba siyang kausapin? Baka maaari ka magpatulong sa kasintahan mo. Hindi ko na siya kasintahan. Oh, anong nangyari? Naghiwalay ba kayo dahil sa ginawa ng kuya mo? Nalaman ko na ginayuma lang pala ako ni Carmen kaya ako nabighani sa kanya. Ibang itsura ang nakikita ko tuwing magkasama kami. Sa bulag, ito yung ginawa niya sa akin. Ginamitan niya ako ng itim na kapangyarihan para ibigin ko siya. Diyos ko. Nung huling beses kong nakita si Aling Belen, galit na galit siya kay Kuya. Kaya sa totoo lang, hindi ako sigurado kung may magagawa ako para tulungan si Kuya. Anak, baka naman pwede mong subukan pakiusapan sila. Alam kong malaki ang kasalanan ni Javier sa iyo pero kapatid mo siya. Maawa ka naman sa kanya. Ginusto ni Kuya ang lahat ng to. Alam niyang mali ang mga ginawa niya, kaya kailangan niyang harapin ang resulta ng kasalanan niya. Pasensya na po, pero wala akong magagawa para tulungan siya. Ramon. Lalong naguluhan si Ramon dahil sa kabila ng kanyang galit hindi niya maitatangging naaawa pa rin siya sa kanyang kuya Javier. Ang problema kahit gustuhin man niyang tulungan ito, hindi rin siya sigurado kung may maitutulong ba talaga siya. Galit din si Aling Belen sa akin. Sinisisi niya ako sa kinahinatnan ng anak niya. Kung hindi dahil kay Carmen, baka kinulam na rin ako ng nanay niya. Kaya kahit subukan ko mang tulungan si Kuya Javier, tingin ko wala na rin ako magagawa. Kasalanan ko kung bakit nagkaganito ang kuya mo. Tama ka. Nang dahil sa pangunsinti ko sa kanya, mas lalo lang humaba ang sungay niya. Bilang isang ama, dapat ako ang dumisiplina sa kanya. Hindi ko dapat pinalagpas sa mga pagkakamali niya. Yan ang matagal ko nang sinasabi sa inyo. Nakakalungkot lang na ngayon nyo lang naisip na tama ako kung kailan huli na ang lahat. Patawarin mo ako, anak. Ang dami kong pagkukulang sa iyo. Hindi ako naging mabuting ama. Sinisi kita sa pagkamatay ng inyong ina kahit hindi mo naman ito kasalanan. Ito ang unang beses na narinig niyang nagpakumbaba ang kanyang ama. At ang mas nagpagulat sa kanya ay ang pagluhod nito sa harapan niya. Papa,
Anong ginagawa niyo? Bakit kayo lumuluhod? Nagsisisi ako sa mga ginawa ko. Tiyak akong kinasusuklaman ako ng kaluluwa ng inyong ina dahil sa mga kasalanan ko. Anong klase akong ama? Tumayo na po kayo pa. Oo, nagkamali kayo. Marami kayong mga kasalanan at pagkukulang. Pero ama ko pa rin kayo. At kailanman, hindi ko ginustong lumuhod kayo sa akin. Tinulungan niyang makatayo ang kanyang ama. Hirap na hirap ito at nanginginig ang mga tuhod. Sakto naman nang makatayo ito ay narinig nila ang malakas na sigaw ng kuya niya. Si Kuya Javier! Inalalayan niya ang kanilang papa at nagmamadali silang pumunta sa kwarto ng kanyang kuya. Napahinto sila sa may pinto nang makita ang kalagayan nito. Diyos ko, may mga uod na namang lumalabas sa kanyang sugat. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Aray! Tama na! Ang sakit-sakit! Pilit na inaalis ng albularyo ang mga uod sa katawan ni Javier. May ginagamit itong langis na bawat patak ay pumapatay sa mga uod. Pero ayon dito, hindi raw pang matagalang solusyon ang langis at orasyon. Mukhang ayaw talagang tigilan ng mangkukulam ang kuya mo. Anong gagawin natin? Hindi ko alam pa. Galit na talaga si Aling Belen sa kanya. Hindi rin natin siya masisisi. Anak niya ang pinagsamantalahan. Pero ang sakit lang tignan na nagkakaganito ang kuya mo. Nanginginig at tila takot na itinuro ni Javier ang bandang ari nito. Nagtaka sila kung bakit, kaya binuksan ng albularyo ang pang-ibaba ng kanyang kuya. At halos sabay silang napasinghap sa kanilang nakita. May mga namumuong malalaking sugat sa paligid ng ari nito. At ang mas masaklap ay tila nabubulok ito. May lumalabas na manilaw-nilaw na likido doon na nagdudulot ng nakasusulasok na amoy. Halos bumaliktad ang sikmura niya pero pinigilan niya ang sariling sumuka. Diyos ko, tulungan niyo po ang anak ko. Alam kong malaki ang kasalanan niya pero hayaan niyo pong sa inyo siya managot at hindi sa kampo ng kadiliman. Ayon sa albularyo, kailangan raw nilang malabanan ang mangkukulam sa lalong madaling panahon. Bilang na lang ang mga oras nila. At pag hindi pa nila ito nalabanan, ay baka maging huli na ang lahat. Inamin ng albularyo na sadyang napakalakas ng kalaban nila. Ang kaalaman ni Aling Belen sa barang ay isang malaking patunay na talagang makapangyarihan ito. Muli itong nagsagawa ng ritual upang pakalmahin ang kuya niya. Tumigil na sa paglabas ang mga uod sa sugat nito. Tumagal ng halos 1 oras ang pag-oorasyon nito at pagkatapos nun, bahagya ng kumalma si Javier at unti-unting nakatulog. Sige na pa. Magpahinga muna kayo. Ako na muna ang magbabantay dito. Pero Sige na po. Malalim na ang gabi. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko iiwan si kuya. maraming salamat anak. Binantayan niya ang kanyang kuya Javier. Naupo siya sa tabi ng kama nito habang nag-iisip kung ano ang gagawin niya. Bumalik sa alaala niya ang lahat ng mga kasalanan nito mula pa nung mga bata sila. Hindi ba't ito naman ang gusto niya? Ang makitang nagdurusa ang kanyang kuya. Umabot pa nga sa punto na ginusto niya itong ipakulam, pero bakit hindi siya masaya ngayon? Bakit parang nadudurog ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang kahabag-habag na estado ng kanyang kuya Javier? Ramon, Kuya, gising ka na pala. Nagugutom ka ba? hindi. Wala akong gana. Kumusta ng pakiramdam mo? Hindi pa rin mabuti. Kumikirot ang bawat parte ng katawan ko eh. Parang tinutusok-tusok. Ramon, hirap na hirap ako ngayon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi mo dapat pinagsamantalahan si Carmen.
Hindi ko naman alam na anak pala siya ng mangkukulam. Anak man siya ng mangkukulam o hindi, mali pa rin yung ginawa mo. Alam ko, masyado lang akong nabulagan ng galit ko. Siguro nga tama ka. Demonyo nga siguro ko. Wala ka namang kasalanan sa akin. Pero ginawa kong misyon sa buhay ang pahirapan ka. Napakasama akong kapatid. Mabuti alam mo, kung alam mo lang kung ilang beses kitang sinumpa dahil sa mga ginawa mo sa akin. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na maawa sa sitwasyon mo ngayon. Huwag mo akong kaawaan. Dapat lang sa akin to. At kung ito na talaga ang katapusan ko, tatanggapin ko. Handa na akong pagbayaran ng mga kasalanan ko. Ang hiling ko lang ay alagaan mo si Papa. Hindi kuya. Hindi ka mamamatay. At sana mahanap mo sa puso mo ang kapatawaran sa mga kasalanang nagawa ko. Kuya, Alam kong hindi madali para sa'yo na patawarin ako. Hindi kita masisisi. tama ka. Hindi magiging madali para sa akin ang patawarin ka. Pero handa akong subukan. Talaga? Salamat. Salamat, Ramon. Malaking bagay yan para sa akin. At titignan ko kung ano magagawa ko para tulungan ka. Bukas na bukas babalik akong si Kihor. Susubukan kong makiusap kay Aling Belen na putulin na ang sumpaan niya sa'yo. Wag. Masyadong mapanganib. Galit na galit sa akin si Aling Belen. Baka madamay ka pa sa sumpa niya. Susubukan ko pa rin kuya. Baka sakaling may pwede akong gawin para itigil niya na to. Paulit-ulit siyang pinasalamatan ng kanyang Kuya Javier. Sa totoo lang natatakot siya sa plano niyang gawin. Wala namang kasing kasiguraduhan na magtatagumpay siya. Pero kailangan niyang sumugal para sa kuya niya. Pagkalipas ng lagpas isang oras na pag-uusap ay nakatulog na si Javier. Dinalaw na rin ang antok si Ramon at tuluyang nakatulog habang binabantayan ang kanyang kuya. Pero bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising siya nang marinig ang malakas nitong sigaw. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Diyos ko! Namilog ang kanyang mga mata nang makakita ng malaking daga na kinakain ng ari ng kuya niya. May mga maliliit ring daga na nakapaligid dito na tila gusto ring makikain. Napatayo si Ramon sa takot. Para siyang naistatwa at imbis na tulungan ng kanyang kuya ay hindi siya nakagalaw. Dumako ang kanyang paningin sa isang malaking lata na nasa isang sulok ng kwarto. Doon niya nakita ang mga bubuit o maliliit na dagang nagsilabasan at papunta sa kama ng kuya niya. Tulong! Tulungan niyo kami! Ano nangyayari? Diyos ko! Mabuti na lang at naroon ang albularyo at ang mga tauhan nila sa bahay. Sila ang nagpalis ng mga daga na umaatake sa kuya niya. Pero huli na ang lahat dahil halos gutay-gutay na ang pagkalalaki ng kanyang Kuya Javier. Tuloy-tuloy rin sa pag-agos ang dugo nito dahilan para manghina ito. Kailangan nating dalhin sa ospital si kuya. Baka ikamatay niya, napakaraming dugo na lumalabas sa katawan niya. Tama ka. Arturo, ihanda mo ang sasakyan. Dadalhin natin si Javier sa ospital. Bilisan mo! Tahimik silang mag-ama na nakaupo sa labas ng emergency room. Kasama nila ang mga tauhan sa bahay. Nakiusap si Ramon sa kanyang ama na umuwi muna ito para magpahinga dahil marami naman silang magbabantay sa kuya niya. Pero nagmatigas si Don Fidel. Gusto raw nito na naroon ito pag lumabas na ang doktor. Wala na rin naman siyang magagawa upang baguhin ang isip nito, kaya nagdesisyon na lang si Ramon na ituloy ang kanyang planong pumunta sa Siquijor. Isang napakalaking sugal itong gagawin mo, anak. Hindi natin alam kung anong kahihinat na nito. Pero kailangan ko pa rin pong subukan pa. Kailangan kong tulungan si kuya sa abot ng aking makakaya. Anak, maraming salamat.
Bagaman nababalot ng takot ay naglakas loob pa ring bumalik ng sikihor si Ramon. Sa totoo lang, hindi siya sigurado kung may patutunguhan ba ang gagawin niya. Pero gusto niya pa rin subukan. Pagkarating ng sikihor ay hindi na siya nagaksaya ng panahon, kagad niyang pinuntahan si Aling Belen. Pero bago siya nakarating sa kubo nito ay nakasalubong niya si Carmen. Muli na naman niyang naalala ang ginawa nitong panggagayuma sa kanya. Ibang-iba ang hitsura nito sa Carmen na nakilala niya. Ramon, nagbalik ka. Sabi ko na nga ba mahal na mahal mo ako at hindi mo ako matitiis. Ayaw lang kasi talagang maniwala ni inay sa akin eh. Hindi ako nandito para balikan ka. Kung ganun, anong ginagawa mo rito? Carmen, tulungan mo akong pakiusapan ng nanay mo. Si Kuya Javier. Nagsasayang ka lang ng panahon. Hindi kita matutulungan. Carmen, inaamin kong malaki ang kasalanan ng kuya ko sa'yo. Walang kapatawaran ng ginawa niya at naniniwala akong kailangan niyang pagbayaran ng kasalanan niya. Kung ganun, Pero sa tamang paraan, hindi niyo siya kailangan kulamin para makamit ang hustisya. Nandito ako. Handa akong tulungan ka para panagutin si kuya. ito lang ang tanging paraang alam namin. At ito ang paraang gusto namin. Naniniwala akong isa kang mabuting tao, Carmen. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo tong gawin. Alam mo kung anong ginawa ng kapatid mo sa akin. Binaboy niya ang pagkatao ko. Tiring-tiri ako sa sarili ko pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Oo, siguro nga, hindi ako maganda sa paningin niyo. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede na akong bastusin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Maniwala ka. Galit na galit rin ako sa kanya. Pero hindi mo to kailangang gawin. May Diyos. At alam kong pananagutin siya ng Diyos sa mga kasalanan niya. Umalis ka na rito. Carmen, pakiusap. Makinig ka muna sa akin. Hindi siya tumigil na makiusap dito. Sinundan niya si Carmen hanggang makarating sila sa kubo. Kaagad naman siyang nakita ni Aling Belen na kitang-kita ang galit sa mukha. Kaagad nitong hinila palayo sa kanya si Carmen na para bang may gagawin siyang masama sa anak nito. Anong ginagawa mo rito? Narito po ako para makiusap sa inyo. Nagpapatawa ka ba? Malaki ang kasalanan ng kuya ko kay Carmen. Pero naniniwala po ako na hindi natin kailangang umabot sa ganito para makamit ang hustisya. At anong gusto mong magyari? Palagpasin ko na lang ang kababuyang ginawa ng kapatid mo sa anak ko? Bawiin niyo na po ang sumpa at pinapangako ko po sa inyo. Pananagutin ko sa batas ang kuya ko. Sisiguraduhin ko na matututo siya ng mahalagang leksyon sa kasalanan niya. Kung sa tingin mo'y pagbibigyan kita, nahihibang ka na. Hindi ko mapapatawad ang kuya mo. Tumindig ang kanyang balahibo nang makita ang kadiliman sa mukha na mag-ina. Punong-puno sila ng galit at tila nawawala na siya ng pag-asa na mailigtas ang kanyang kuya. Nasimulan na namin ang pagkamit ng hostisya. Ngayon pa ba kami titigil? Ibig sabihin, hindi lang si Aling Belen ang may pakana ng lahat ng to kundi? Nag-iisang anak ko, si Carmen. Siyempre naman, natural lang na ituro ko sa kanya ang mga kaalaman ko sa itim na kapangyarihan. Kaya nga nagawa kanyang gayumahin, hindi ba? Isang bagay na pinagsisisihan ko. Hindi naman dapat ikaw ang gagayumahin ko nun eh. Si Jose, ang lalaking matagal ko nang iniibig mula pagkabata namin. Pero nung nakasalubong kita, unang kita ko pa lang sa'yo'y nagustuhan na kita. Minarkahan na kita nung araw na yon. Pinangako ko sa sarili kong hindi ko hahayaang mapunta ka sa iba. Akin ka lang. Pero nagkamali ako. Dahil kahit minahal kita, mas kinakampihan mo pa rin ang kapatid mong bumaboy sa pagkababae ko. Tama yan, anak. Nangyari na ang nangyari. Ang mahalagay, makukuha na natin ngayon ang hustisya. Bueno, nandito ka na rin naman, Ramon. Ipapakita ko na lang sa'yo kung anong gagawin ko sa kuya mo. Anong gagawin niyo? Lumapit si Aling Belen sa mesa.
Makikita doon ang napakaraming mga halamang gamot at halamang ugat. May mga bote rin na may lamang langis. Nakita niyang dinambot nito ang isang itim na manyika. Pumikit si Aling Belen. Hinalikan ng manyika at pabulong na umusal ng orasyon. Hindi niya naintindihan ang mga lumalabas sa bibig nito pero kinilabutan pa rin siya. Ilang segundo ang lumipas ay sinabayan ito ni Carmen sa pag-oorasyon. Naghawak kamay ang dalawa habang sabay na nagdarasal. Tumaas naman ang kanyang balahibo nang maramdaman ang pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang batok. Diyos ko, huwag niyo pong hayaang manaigang kasamaan. Saglit silang huminto sa pagdarasal at pinasok sa isang malaking lata ang manyika. Pagkatapos ay may kinuhang maliit na kulungan si Carmen mula sa isang sulok ng kubo. Sir Jupiter, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung ano ang laman nito. Mula sa kulungan ay pinakawalan nito ang mga daga at inilagay sa lata kasama ang manyika. 3 malalaking itim na daga at 10 mga bubuwit. Habang ginagawa yun, muli nilang ipinagpatuloy ang pag-oorasyon. Ito na ang katapusan ng hayop mong kapatid. Aling Belen, tama na po. Itigil niyo na to. Ngayon ay pagbabayaran niya ng kanyang kasalanan. Tama na! Ayoko na! Nasasaktan na ako! Pagod na ako! Saan nanggagaling yun? Bakit ko naririnig ang boses ni Kuya? Dahil gusto kong marinig mo ang kanyang pagdurusa. Tama na! Ayoko na! Kuya! Kuya! Kasabay ng pagsigaw ng kanyang kuya Javier ay malademonyong halakhak naman ng mag-ina. Para siyang mababaliw sa tawa ng mga ito at nadudurog rin ang kanyang puso habang pinapakinggan ang paghihirap ng kanyang kuya Javier. Ilang saglit ang lumipas ay namayani na ang nakabibinging katahimikan. Kasabay nito ay naamoy niya ang halimuyak ng mga bulaklak na hinaluan ng amoy ng nauupos na kandila. Bakit hindi ko na naririnig si Kuya? Ano nang nangyayari sa kanya? Hindi ko na nararamdaman ang pagpitik ng kanyang pulso. Hindi ko na rin naririnig ang tibok ng kanyang puso. Ibig sabihin, Hindi. Imposible. wala na ang Kuya Javier mo. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi ba't malaki ang galit mo sa kanya? Dati nga'y gusto mo pa siyang ipakulam, hindi ba? Hindi ba dapat ay masaya ka na ngayon? Hindi. Hindi! Nakamit ko na ang hustisya. Nangyari na ang nangyari, Ramon. At wala na tayong magagawa pa para baguhin to. Kaya umalis ka na rito. Umalis ka na bago pa kita isunod sa kuya mo at wag na wag ka nang babalik dito, maliwanag. Dahil hindi ako magdadalawang isip na gamitan ka ng itim na kapangyarihan. Dahil sa labis na takot ay kumaripas ng takbo si Ramon. Habang tumatakbo ay naririnig pa niya ang malademonyong halakhakan ng mag-ina. Lakad-takbo ang ginawa niya sa tahimik na kalsadang yun. Umiiyak pa siya habang hinihingal. Pero hindi siya pwedeng tumigil dahil magtatakip silim na at walang nakakaalam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya sa gitna ng kadiliman. Hindi na nagtagal pa si Ramon sa Siquijor. Kinabukasan ay kaagad na siyang umuwi sa Negros. Sa likod ng kanyang isip, umaasa siya na mali sina Aling Belen na baka buhay pa naman talaga ang kuya niya at sinadya lang siyang takutin na mag-ina. Pero tama pala talaga sila. Wala na ang kanyang kuya Javier. Nagkagulo raw sa ospital nung gabing yun dahil pumasok ang maraming daga sa kwarto ng kuya niya. At pinagpiestahan ng mga daga ang katawan ng kanyang kuya Javier. Patawarin niyo po ako at wala akong nagawa. Huwag mong sabihin yan, anak. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ito na siguro ang panahon para pagbayaran ni Kuya ang kasalanan niya. Sa kabilang buhay niya na ito haharapin.
kaawaan-awa siya ng may kapal. Sir Jupiter, ni hindi na po nila nagawang paglamayan ang bangkay ni Javier. Lasog-lasog na ito, kaya ipinalibing na nila kaagad. Pinadasalan na lang po nila ito sa sementeryo nang sa gayoy makatulong sa kapayapaan ng kaluluwa nito. Anak, gusto kong humingi ulit ng tawad sa'yo. Hindi ako naging mabuting ama pero sana'y hindi pa huli ang lahat para makabawi ako sa'yo. Pinatawad ko na po kayo pa. Huwag na po nating pag-usapan ng nakaraan. Gusto ko lang po ng bagong simula para sa ating dalawa. Maraming salamat, anak. Mula noon ay naging mas maayos na ang relasyon nilang mag-ama. Nagtulungan sila sa negosyo at mas naging matagumpay pa. Pagkalipas ng 3 taon ay namayapa na si Don Fidel at pinamana ang lahat ng ari-arian ito sa kanya. Nagkaroon naman ng asawa si Ramon at biniyayaan sila ng 3 mga anak. Bagaman hindi perpekto ay naging payapa at masagana ang buhay ng kanilang pamilya. Pero sa paglipas ng mga taon ay hindi pa rin nawala sa isip ni Ramon ang kanyang makapanindig balahibong karanasan. Sa kasalukuyan ay pareho ng patay si Ramon at ang aking lolo Emil, pero nakatatak pa rin po sa isip ko ang kwentong ito. Bukod kasi sa nakakapangilabot ay kapupulutan din ito ng aral. Kaya labis po akong nagpapasalamat sa Team Kwentong Takip Silim para sa pagkakataong ito na maibahagi ang kwentong dadalhin ko habang buhay. Mga kakwentong takip silim, naranasan niyo na bang magkaroon ng isang nakakatakot na experience sa isang hotel? Common na ang ganitong klaseng kwento sa mga guests. Pero paano pa kaya ang mga mismong nagtatrabaho sa isang haunted hotel na araw-araw nararanasan ang mga nakakatakot na bagay? Tunghayan po natin ang kwentong ipinadala ni Kimberly, isang front desk officer sa isang hotel na pinamumugaran ng demonyo. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa mga tagapakinig ng kwentong takip silim. Tawagin niyo na lang po akong Kimberly. 20 years old, taga Cubao. Ang kwentong isishare ko po sa inyo ay nangyari noong nagtatrabaho ako bilang front desk officer sa isang lumang hotel sa may Aurora Avenue. Hindi ko na lang po papangalanan ang eksaktong lugar. Pero talagang nakakapanindig balahibo ang aking karanasan dito. Totoo pala ang sinasabi nila na may mga lugar daw talagang pinamumugaran ng masasamang elemento. Ang mas masaklap, sa tingin ko'y demonyo na talaga ang nandoon. Isang demonyo na bumubulong sa mga tao na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Oh, kakasimula pa lang ng shift mo, inaanto ka na? Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kanina eh. Ang init-init. Ako rin. Tapos ang ingay pa naman ang kapitbahay, nagvi-video ko eh. Relate ako dyan, Kuya Ramon. Ito talaga ang struggles ng mga nagtatrabaho sa graveyard shift kagaya natin. Mukhang pati yung mga babae sa labas ng hotel, nag-night shift rin. Oo nga eh, as usual, pagkarating ko kanina, nakapwesto na sila sa labas, nagtatawag na ng customers.
Ako natatakot para sa kaligtasan ng mga yan. Paano kung makatsyempo sila ng masamang tao? Bukod pa dyan, posible pa silang magkasakit dahil sa trabaho nila. Hindi na lang po ako nagkomento, Sir Jupiter. Sa totoo lang po, isang bayarang babae din ang mama ko. Sa katunayan, isa sa mga clients niya, ang ama ko na Hapon. Pero basta na lang daw siyang iniwan nito at hindi na nagpakita pa ulit. Lumaki ako na hindi nakaramdam ng pagmamahal mula sa aking ina. Pakiramdam ko nga pabigat o sagabal lang ang tingin niya sa akin. Minsan nga naitanong ko sa sarili ko, bakit kaya hindi na lang niya ako pinalaglag? Kasi kahit pinalaki niya ako, naging miserable naman ang buhay ko. Good evening po. Good evening, sir. Dalawang lalaki ang pumasok, parehong nasa 50s at may kanya-kanya silang babaeng kasama. Sa tansya ko ay nasa early 20s ang mga babae. Parehong revealing ang mga kasuotan at parang linta kung makadikit sa mga kasama nila. Kumuha sila ng 2 room at ako pa mismo ang naghatid sa kanila. Room 206 at room 207 ang mga kwartong kinuha nila. Pagkatapos kong masiguro na okay na sila sa kwarto nila, bumaba na ako at bumalik sa front desk. Kape, gusto mo? Hindi na, kuya. Nagkape na ako kanina. Anong oras na ba? 3 a.m. na. Hello, hotel front desk. Hello? Hello, sino po ito? Tulong! Hello? Hello? Uso na talaga ang prank calls ngayon. Walang magawa sa buhay. Inisip ko na lang po na prank call lang yon. Pero ang weird talaga ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko talaga ay merong mali. Pero around 3:30 a.m. may tumawag na naman. This time mula yun sa guest na nasa room 206. Hello? Pwede po bang pakicheck yung room na kinuha ng kaibigan ko? Room 207. May naririnig kasi akong kumakalabog eh. Parang nagkakagulo sa loob. Sinubukan kong katukin pero ayaw kong pagbuksan. Ay, sige po, i-check namin. Sinabi ko agad kay Kuya Ramon ang sitwasyon at sinamahan ko na rin siya sa pag-akyat. Sir Jupiter, pagkarating namin doon ay naabutan naming bukas na ang pintuan ng room 207. Nakatayo ang lalaki doon, pinagpapawisan at namumutla. Pare,
ba nangyayari sa'yo? Salita ka nga. Nakakabahan ako sa'yo eh. Sir, dito lang po muna kayo ha. I-check ko lang po yung kwarto para malaman natin. Sir, teka. Hoy pare, anong ginagawa mo? Laking gulat po namin nang bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Kaagad naman po itong sinundan ni Kuya Ramon sa fire exit kung saan ito dumaan. Sobrang bilis ng mga pangyayari, Sir Jupiter, pero pinilit ko ang sarili kong kumalma. Pumasok ako sa kwarto upang ma-check kung anong nangyari. Makalat po sa loob. Nahulog na sa sahig ang mga unan at kumot. May mga gamit ding nabasag. Pero napasigaw po ako nang pumasok ako sa banyo. Nakita ko doon ang bayarang babae na kasama ng guest kanina. Nakabulagta na ito sa sahig, dilat ang mga mata at nakabukas pa ang bibig. Ano nangyayari? Ba't ka sumisi? Diyos ko po. Patay. Patay na siya. Sa tingin ko, kagagawan to ng kaibigan niyo. Kaya bigla na lang siyang tumakbo. Sir Jupiter, ipinasara muna ng may-ari ang room 207. Bukod kasi sa isa itong crime scene, marami ring mga nasirang gamit doon na kailangang palitan. Lumipas ang 1 linggo at hindi ko pa rin makalimutan ang traumatic experience na yon. Tuluyang nakatakas ang sospek at pinaghahanap pa rin ng pulisya. Pero sa point na yon, dun na po nagsimula ang mga nakakatakot na karanasan ko sa hotel. Napansin ko po na palaging may tumatawag tuwing 3 a.m. Walang mintis. Pero pag sinasagot ko naman yung telepono, wala akong ibang marinig kundi mabilis na paghinga. Hello? Kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag kami ang paglaruan mo. Hindi ka na nakakatuwa. Mag-iisang linggo mo na tong ginagawa. Alam mo ba na business number to? Nakakaperwisyo ka na ah. Wala akong panahon para sa'yo. Dahil po akala ko ay prank lang, binababa ko na lang po ang telepono tuwing nakaka-receive ako ng tawag. Sa umpisa ay naiinis ako. Pero kinalaunan bigla na lang po akong nawirduhan, lalo na po nung muli itong tumawag ng 3 a.m. pa rin. Pero sa pagkakataong yun, kakaiba na ang experience ko. Ikaw na naman? Ano ba talaga ang kailangan mo? Nagsusolisit ka ba? O sadyang wala ka lang magawa sa buhay? Tulong! Hello? Sino to? Room 207! Tulungan niyo ako! Sakrona! Aksidente ko pong naibaba ang telepono dahil sa labis na takot at pagkagulat. Bakit may tumawag mula sa room 207? Sarado naman yun.
bigla ko tuloy naalala yung krimen na nangyari doon. Hindi kaya nagpaparamdam ang kaluluwa ng babaeng namatay sa loob ng kwartong yun? Sir Jupiter, simula pa lang pala yun ng mga mas nakakatakot na bagay dahil isang gabi. Kuya Ramon, salamat po sa pagbabantay sa front desk. Ihing-ihi na kasi ako kanina. Oh, ba't parang namumutla po kayo? May tumawag na guest, nagre-reklamo. Sobrang ingay daw sa room 207 eh. May mga kumakalabog daw. Parang nagkakagulo sa loob. Ha? Wala namang tao doon. Yun na nga eh. Pero titignan ko pa rin para makasigurado. Samahan ko na po kayo. Sigurado ka? Opo, tara na po, i-check na natin. Kahit na pareho kaming ginakabahan, sabay po kaming umakyat ni Kuya Ramon at pumunta sa room 207. Sarado po yun at wala naman kaming narinig na kahit anong ingay. Para makasiguro, binuksan pa rin po namin ito at wala naman kaming nakitang kahit sino. Sa tingin niyo po ba may nagmumulto sa kwartong to? Alam mo, hindi talaga ako naniniwala sa mga multo-multo na yan eh. Pero base sa mga nangyayari mula nung may pinatay dito, parang wala akong ibang maisip na dahilan. Parang may nagpaparamdam nga dito. Ano ba kasing plano ng may-ari? Di ko alam. Sinabi ko na sa manager natin na dapat ipabless tong hotel na to. Sabi niya oo raw, pero wala naman nangyayari. Palibasa kasi hindi naman sila ang laging nandito, lalo na pag ganitong oras. Lumabas na lang po kami sa kwarto at muli itong inilock. Bumalik na ako sa front desk at si Kuya Ramon naman ay bumalik sa pwesto niya sa entrance. At dahil walang dumarating na guests, mabilis po akong hinila ng antok. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako, Sir Jupiter. Pero biglang po akong naalimpungatan nang maramdaman kong may kumalabit ng malakas sa akin. Sino yun? Ako lang naman mag-isa dito ah. Hello? Walang hiya siya! Hello? Sino po to? Demonyo siya! Sorry, sino po kayo? Anong kailangan nyo? Bakit hindi ka makasagot? Totoo bang doon ka sa hotel na yung nagtatrabaho? Oo, ma. Doon nga ako nagtatrabaho. Anong problema? Mag-resign ka. Ngayon din. Ma, pwede ba? Maayos ang trabaho ko. Kung iniisip mo nagbebenta ako ng puri sa hotel na yon, nagkakamali ka. Nasa front desk lang ako. Malinis at desente ang trabaho ko. Pinalalabas mo ba na maruming babae ako dahil sa trabaho ko? Kung hindi dahil sa trabahong to, wala kang kakainin. Hindi ka rin sana nakapag-aral. Tama namang, aga-aga. Wala akong panahong makipag-away sa'yo, pagod ako. Makinig ka sa akin. Hindi safe ang hotel na yon. Pinamumugaran nyo ng demonyo. Sir Jupiter, dito na po nakuha ni Mama ang atensyon ko.
Naalala ko kasi ang mga nangyari sa hotel nitong mga nakaraang araw. Mabilis pong pumapasok sa isip ko na baka may kakaibang nilalang ang nagpaparamdam sa hotel. Anong ibig niyong sabihin? Hindi lang akong may masamang karanasan sa hotel na yon. Pati ng mga kasamahan ko. Naranasan din ang pagpaparamdam ng demonyo sa hotel na pinagtatrabahuhan mo. Anong nangyari? May isang client akong nakasama doon. Maraming taon nang nakakalipas. Hindi ka pa pinapanganak. Habang nasa shower ang kliyente ko, bigla akong may narinig na bumubulong sa akin. Sa umpisa, hindi ko maintindihan. Hindi ko marinig ng maayos eh. Hanggang sa malinaw kong narinig ang malalim na boses ng isang lalaki. Nakakapangilabot siyang pakinggan. Isa lang talagang pumasok sa isip ko noon. Demonyong nagsasalita. At inuutusan niya akong patayin ang kliyente ko habang nasa loob pa raw to ng banyo. Napakadetalyado ng mga gusto niyang gawin ko. Kinokontrol ka niya? Sinubukan niya. Pero hindi ako nagpadala sa kanya. Nilabanan ko. Sa panahong yon, matagal na akong hindi nagdarasal. Pakiramdam ko kasi, wala akong karapatang tumawag ng Diyos dahil sa klase ng trabahong meron ako. Pero nung oras na yon, alam kong wala na akong ibang makakapitan. Diyos lang talagang makakatulong sa akin. Kaya nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa nawala na yung boses na bumubulong sa akin. Hindi ko na hinintay na matapos maligo ang client. Mabilis na akong tumakbo palabas ng hotel at hindi na ako bumalik doon kahit kailan. Naikwento ko sa mga kasamahan kong nangyari at sila din pala may naranasan. Naranasan din nilang naranasan ko. Bakit? Paano? May kasamahan kaming sinaksak ng client niya sa hotel na yon. Nung dinampot ng pulisyang lalaki, ang sabi niya, may narinig daw siyang bumubulong sa kanya na patayin ang kaibigan namin. At ang pinakamalala, may kasamahan din ako na nagpadala sa bulong ng demonyo. Sinakal niya ang client niya habang nagtatalik sila. Hanggang ngayon, nasa kulungan pa rin siya. Sinisisi niya ang sarili niya kung bakit pumasok pa rin siya sa hotel na yun kahit winarningan na namin siya. Kaya Kim, makinig ka sa akin, ha? Umalis ka na sa lugar na yon. Alam kong isang walang kwentang ina ang tingin mo sa akin pero ayoko mapahamak ka. Sir Jupiter, kahit na alam kong hindi naman nagsisinungaling si Mama, nagmatigas pa rin po ako. Itinuloy ko ang pagtatrabaho sa hotel kasi ayokong maging tambay. Naghahanap naman po ako ng malilipatan pero habang wala pa akong nakikitang ibang trabaho, nagstay na muna ako sa hotel. Araw-araw po akong nagdarasal na ilayo ako sa demonyong nagpaparamdam doon. Tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw at tumutunog ang telepono, agad kong binababaan ng caller. Pero isang pangyayari po ang gumimbal sa akin. Hindi ko po kasi inasahan na posible palang sumama sa akin ang demonyo hanggang sa pag-uwi. Day off ko po noon, araw ng linggo. Pagka-uwi ko sa bahay, nagkaroon kami ng malaking away ni Mama. Nagdala ka na naman ng lalaki dito sa bahay? Ano ka ba, Ma?
Wala ka ba talagang kadala-dala? Mabait si Tonyo, huwag ka mag-alala. Mahal ako niyan, tsaka malaking pera din ang ginagastos niya para sa akin. Paano kung may asawa na naman yan? Baka nakakalimutan mo, nung isang buwan, sinugod tayo dito ng asawa ng lalaki mo. Gusto mo bang maulit yun? Hindi na mangyayari yon. Sigurado ako, walang sabit si Tonyo. Minsan na akong muntik pagsamantalahan ng isa sa mga lalaking dinala mo dito. Grabe, Ma. Wala ka ba talagang pakailam sa akin? Ang drama mo, ah. Wala ngang mangyayaring masama. Kilala kong lalaking to. Hindi na mauulit ang mga nangyari nun. Hindi na nga po naulit ang nangyari noon. Pero mas masaklap pa pala ang nangyari sa pagkakataong iyon. Kinagabihan po kasi ay narinig ko na parang may sumisigaw at nanghihingalo sa kwarto ni Mama. Nagising ako dahil sa ingay kaya nagtaka ako kung ano ang nangyayari. Bumangon ako at mabilis na pumunta sa kwarto ni Mama. Sir Jupiter. Laking gulat ko po nung nakita ko si Mama na nasa taas ng kasintahan niya at sinasakal ito. Ma! Anong ginagawa mo? Tumigil ka! Itiwan mo siya, Ma! Ano ba? Tumigil ka na! Huwag kang makialam dito! Tama na! Tama na! Dahil po sa ginawa ko ay nahulog si Mama sa higaan at napahiga sa sahig. Yung kasintahan naman niya ay takot na takot. Mabilis itong nagbihis habang paulit-ulit na tinatawag na baliw ang mama ko. Pagkatapos nung nagkumaripas na ito ng takbo palabas ng bahay namin. Bakit mo ginawa yun, Ma? Gusto mo bang makulong? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Imposible ang sinasabi mo, Ma. Ano ba? Mag-isip ka nga. Kailan ka pa naging mamamatay tao? Basta ang naalala ko lang, sinabi niya sa akin na mahal niya raw ako. Sabi niya, ako raw ang gusto niya makasama. Pero, nagtapat din siya sa akin na may asawa daw siya. At buntis to ngayon. Ayaw niya na raw dito kasi palagi siyang inaaway at parang wala raw pakialam sa kanya. Ano? Akala ko ba... Oo na. Mali na naman ako. Lintik na buhay to. Palagi na lang ako napupunta sa maling lalaki. Kaya sobra akong nagalit ng pinagtapat niya yon. Hanggang sa may narinig akong boses na bumulong sa akin. Nakakapangilabot. Parang yung bumulong sa akin noon sa hotel na pinagtatrabahuhan mo. Habang tumatagal, nahihipnotismo na ako sa boses niya. At yun na nga, sinunod ko ang utos niya. Sinakal ko si Tonyo. Sinasabi mo bang... Sa tingin ko, sinundan ka ng demonyong nakatira sa hotel. Dahil po sa pangyayaring yun, nagdesisyon na akong mag-resign na sa trabaho ko. Matitiis ko pa po siguro yung mga pagpaparamdam sa hotel. Pero yung pati sa pag-uwi ko ay susundan ako ng demonyo, hindi ko na po kaya yun. Ipinaintindi ko po sa manager ang sitwasyon at mabuti na lang at hindi naman niya ako pinahirapan. Nakiusap lang siya sa akin na mag-stay muna ako ng 1 linggo para i-train yung papalit sa akin. Sakto, kasi may nahanap din agad silang papalit sa akin sa front desk. Pumayag na po ako dahil kahit papaano ay malaki pa rin ang pasasalamat ko sa kanila. Huling shift mo na pala ngayon. Ano, pililipatan ka na bang trabaho?
Wala pa nga po eh. Pero nag-decide na akong umalis na dahil sa mga nangyari. Hindi rin naman kita masisisi. Ikaw kuya, wala ka bang planong umalis dito? Sa ngayon, wala pa. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho eh. May 3 anak akong pinapaaral tsaka sa tinagal-tagal ko dito parang nasanay na rin ako sa mga papaparandam. Ang tapang niyo kuya. Wala rin akong pagpipilian kundi tapangan yung sarili ko. Tsaka, dati naman kasi, di ako naniniwala sa mga multo-multo na yan. Kaya di siguro nagtagal ako kasi hindi ako nagfo-focus sa mga nakakatakot na bagay. Pero, hindi talaga kita masisisi sa desisyon mo, Kim. Ikaw ba naman ang sundan ng demonyo hanggang sa bahay? Huwag niyo na lang po sigurong sabihin sa papalit sa akin yung tungkol sa mga naranasan natin. Baka hindi umabot ng 1 linggo eh. Yun na nga eh. Baka matroma pa. Sir Jupiter, sa huling gabi ko po sa hotel, isang nakakatakot na bagay ang nangyari na hindi ko makakalimutan. Bandang 3:00 po ng madaling araw nang may isang guest na tumawag. Nagpapadala ng tubig at extra towel. Ako na po ang nagpresentang magdala ng hinihingi nila. Sakto din po kasi na may bagong guests ang dumating na inaasikaso naman ng kapalit ko. Umakyat ako sa 2nd floor at hinatid ang tubig at extra towel na hinihingi ng guest. Naglalakad na po ako noon pababa nang mapadaan ako sa room 207. Ba't to nakabukas? Ang akala ko ba pinapalak muna to ng may-ari? Under renovation pa to ah. Lumapit po ako sa kwarto at akmang isasara ang pinto. Pero laking gulat ko po nang maramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa akin. Napasigaw ako ng malakas nang bigla kong hilahin ito papasok ng kwarto. Sobrang dilim sa loob. Ang tanging nagbibigay liwanag lang sa kwarto ay ang sinag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Napakalamig po sa loob. Kinikilabutan ako sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Sino yan? Hail Mary, full of grace, the Lord is... Hail Mary, full of grace, the Lord is... Sir Jupiter, may nakita po akong anino na nakatayo sa may bintana. Isang napakalaking bulto. May sungay. Nakakapanghilakbot po itong tingnan. Sa sobrang takot ko ay kinalampag ko ng kinalampag ang pintuan habang patuloy na sumisigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Kuya Ramon! Kim, ano nangyayari sa'yo? Paano ka nakapasok dito? Nakalak to ah! Kuya, may demonyo! Ha? Wala naman ako nakikita. Wala namang kahit sino dito sa kwarto. Kuya, sigurado po ako sa nakita ko. May demonyo talaga. Tahan na, okay? Nandito na ako. Walang mangyayaring masama sa'yo. Mabuti na lang po at yun na ang huling gabi ko sa hotel na yon. Kasi hindi ko na talaga kayang bumalik pa sa nakakatakot na lugar na yon.
5 taon na po ang nakalipas. At hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang nakakapangilabot kong karanasan doon. Mula po noon ay wala na akong narinig na kahit anong balita tungkol kay Kuya Ramon at sa hotel na yon. Ayoko na rin namang makibalita kasi pilit ko na itong ibinabaon sa limot. Sa ngayon naman po, nagtatrabaho pa rin ako sa isang hotel. Mas malaki na, maraming tao, at sa awa ng Diyos, wala na akong mga nakakatakot na karanasan dito. Hindi pa rin po maayos ang relasyon namin ng mama ko. Palagi pa rin kaming nag-aaway dahil gusto kong tumigil na siya sa trabaho niya. Pero nagpapasalamat po ako sa ginawa niya noon. Mabuti na lang at nakinig talaga ako sa kanya at nag-resign ako sa hotel na yon. Mula kasi nung nag-resign ako, hindi na rin kami ginambala ng demonyo na minsang sumama sa akin sa pag-uwi. Mas inilapit ko ang sarili ko sa Diyos dahil sa karanasang iyon. At dahil na rin sa kapangyarihan ng pagdarasal at pananampalataya sa Diyos, hindi kami tuluyang nagalaw ng demonyo. Hindi rin po nagreklamo ang dating kasintahan ni Mama na sinakal niya. Natakot sigurong isumbong ni Mama sa asawa nito, pero hindi na siya nagpakita ulit sa amin. Sa ngayon ay may asawa na ako at magkakaanak na rin kami in a few months from now. Congratulations! Mabait at mapagmahal ang aking asawa at masasabi ko pong nasa mas maayos na kalagayan na ang buhay ko ngayon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at God bless sa ating lahat. Akala nyo wala, meron pa rin dahil paborito nyo ang portion na to. Shout out kay Irish Herodias, Margie Gadate, A.R. Briones, Angel Gauran, Shirley Carillo. Shout out kay Galactic Star, Judel Tamayo, Ashriel Aguilar, Bernadette Arcalas at Ansale Aiza. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Malayang Amihan at Jaja Barakiel. Sabi ni Malayang Amihan, voice talent, narrator and stories. Grabe mga walang tapon, sobrang ganda. Maraming salamat po, lalo na rin sa mga sender na nagpapadala ng iba't ibang kwento at karanasan. Salamat po sa inyong pagbahagi. God bless us all. Sabi naman ni Jaja, pa-shoutout po sa inyong mga narrators na sobrang gaganda ng boses. Salamat po. Yung mga artists na kasali sa kwento, nakakakilig minsan ng boses. Di ko na alam kung matatakot ako o mai-inlove. Kakaganda daw ng mga boses, kaya lagi akong nakikinig. Kahit mga lumang kwento po, pinakikinggan ko na. Kaya more power po sa inyo. Salamat ng marami. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.